sa isang kasulatan. Bago yun, isang pagpalang umaga sa bawat isa sa atin, pagbati sa pangalan ng Panginoon. At sa umagang ito, buksan natin ang 2 Timothy, verse Timothy 3, dito sa 1, sabi dito, datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga malaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Sa 3, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Last sa 5, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita. Tayo'y makaupo sa oras nito. At salamat sa muli pagkakataon na makatayo sa inyong harapan para magbahagi ng kanyang mga salita. Sama niyo sa prayer na nawa ay may deliver ko ng maayos ang bagay na ipinagkaloob ng Panginoon. At sa oras nito ay kagalakan na makatayo sa inyong harapan. Nais ko pagbigyan ng title ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Aking pinabagatan to sa ibang salin na sabi sa English, sa King James Version, this know also that in the last days, perilous time shall come. At nais ko pag-usapan natin sa umagang ito, in the last day, perilous time shall come. At ang salitang perilous sa ibang salin is dangerous. At sa ibang salin naman ay difficult. At ito ang panahon na sinulat ni Apostol Pablo kay Timothy. Na ang ating panahon na kinabubuhayan, ito ang panahon na napakasama. Ito yung panahon na kung saan ay ang kahulugan ng isa sa kahulugan ng perilous ay dangerous. Kaya sa panahon natin ng kinabubuhayan, kung ito ay sinulat ni Apostol Pablo sa panahon pa lang niya kay Timothy, gaano pa ang panahon natin na kinabubuhayan. Be careful, brothers and sisters, sa panahon na ating kinabubuhayan. Maraming mga tao na kung saan ay ang panahon na ating kinabubuhayan at kung titignan natin ang kapaligiran ay tila ang panahon natin ay hindi na mainam. Alam nyo, nung ako ay ma-expose sa labas at ma-expose ako sa trabaho na joyride, doon ko nakita kung gaano kalala ng ating panahon na kinabubuhayan. Ito yung panahon na kung saan, alam nyo, sa panahon natin, may mga nasasakay ako. Alam nyo, noon, nababalitaan lamang nagkakaroon ng relasyon, tomboy at ang babae. Pero alam nyo, sa panahon natin ngayon, kapwa babae nagkakaroon ng relasyon. At mayroon akong nakasakay, minsan na kwentuhan, sabi ko sa kanila, sino ang may pusong lalaki sa inyo? Sabi nila, wala kuya. Pareho kami babae. Paano nangyari yun? Wala, basta tumibok lang yung puso namin. Nagsasama sila ng 4 years. Ganun kasama ang ating panahon. At minsan may mga nasasakay, nahatid na mga lalaki. Akala mo magkaibigan. Minsan sa harap mo, maghahalikan na, akala mo lalaki, sorry sa term. Pero gusto ko lang ipakita sa atin na ang panahon natin, ang espiritu na gumagawa sa ating kapanahunan ay palala ng palala. At kaya ang payo ni Apostol Pablo kay Timothy, dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ang ating panahon na kinabuhayan ay isang panahon na totoo na napakasama. At makikita natin ang kaguluhan dito pa lamang sa ating bansa. Ang dating magkakampi, ngayon magkaaway. Ang dating nagkakasundo, nagkakaroon ng
mga hindi hiduaan dahil lamang sa mga bagay ng kanilang sarili. Interest. Kaya sabi sa to, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Kaya napakaganda ng awitin, ng huling awitin, Jesus, you are the center of my life. Kinakailangan ang isang mananampalataya ay maging sentro ng kanyang buhay, hindi ang kanyang sarili, kundi lagi ang sentro ng kanyang buhay ay si Kristo. Dahil kapag naging sentro ang tao sa kanyang sarili, lagi niya iisipin ang kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit ang tao kuminsan ay humahanap siya ng mga bagay na makakalugod lamang sa kanya. Kaya sabi dito, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Dito natin makikita ang panahon. Mayayabang, ang iba mapapride, matataas ang kanilang pride. Alam niyo mga kapatid, kapag ang pride ay maging mataas na sa isang tao, kapag ang tao na ito ay lagi siya nakatingin sa kanyang sarili, ako ang tama. At kapag dumating ang tao na ang tingin niya sa kanyang sarili, siya ay lagi ang tama, diyan nagkakaroon ng pagtatalo. Diyan nagkakaroon kuminsan na hindi pagkakaunawaan. Kaya kuminsan sa labas, dating magkaibigan, nagkakaroon na ng hiwalayan. Bakit? Dahil ang mga sarili. Pero dito pinapakita ng bawat isa sa atin na narito na habang naglilingkod sa Panginoon, kilalanin mo yung sarili. Hindi ka dapat maging mataas, kundi lagi ang ating mga buhay ay nakapababa sa Panginoon. Dahil ang panahon na ating kinabubuhayan, kung titignan natin ang ibang mga talata, sa Timothy, tignan natin, at mamaya may mga bagay ako na gustong pagdiinan habang tayo nagpapatuloy. 1 Timothy 4, 1 hanggang 2, sabi ito, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. At mga kikinig sa mga espiritong mapaghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sabi sa 2, sa pamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Ano to? Darating ang panahon ang mga tao ay tatalikod sa pananampalataya. Kapag ang isang tao ay hindi naging mapagbantay sa ating kapanahunan, kapag ang mga mananampalataya ay hindi tayo naging mapagbantay sa ating panahon, na ito'y panahon na isang panahon na napakasama, at ang panahon ito maraming mga ginagawa ang kaaway para ang bawat isa ay mapalayo sa kalooban ng Panginoon, darating ang panahon kapag hindi natin patuloy na pinapakinggan ang salita ng Panginoon, darating ang panahon ang puso ng isang mananampalataya ay titigas. Hindi natin alam kahit tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, pero kung hindi tayo makapagbantay sa ating mga sarili, darating ang panahon na hindi natin alam, di na natin madama ang mga salita ng Panginoon. At sabi dito, ang kanilang mga puso ay hiniruhan, kagaya ng bakal. At ito ang kalalagayan ng isang tao na kung saan kapag siya ay nagpatuloy sa kanyang sarili, ng kanyang tingin sa kanyang sarili ay siya'y higit kaysa sinuman. At kapag ang tao ay hindi na nagpapasakop at hindi niya na nakikita ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay at siya'y nakapokus na lang sa kanyang sarili, di mo alam na mayroon ng bagay na gumagawa ng pagdaraya. Kaya ang paalala ni Apostol Pablo na ang panahon na ating kinabubuhayan ay panahong masama. At saan tayo titingin kung ang panahon natin kinabubuhayan ng pasama? Saan tayo titingin? Bumalik tayo sa mga salita ng Panginoon. Dahil walang magdidireksyon ng ating buhay kundi sa pamagitan lamang ng salita ng Panginoon. Kapag ang salita ng Panginoon ay unti-unti na sa isang mananampalataya ay nanlalamig,
Kapag ang salita ng Panginoon ay unti-unti na nawawala sa puso ng isang mananampalataya, yan ang dahilan kung bakit ang desire nawawala. At kung ang ating mga desire sa huling mga araw na ito ay tila hindi na mainam, kung may mga bagay na tila nawala na sa atin, kaya sabi na Apostol ng Book of Revelation 2, sabi noon, pinuri niya ang iglesia, pero sabi niya, ngunit may laban ako sa inyo, iniwan niyo ang una niyong pag-ibig. Kaya, examine natin ang ating mga sarili. Examine natin ang ating mga puso. Ang ating ba mga puso ay higit pa rin na pangunahin ng Panginoon o mas napapanguna na ang mga bagay na ating pangangailangan. Ano ang mas priority natin sa buhay na ito? Ang Panginoon pa rin ba o ang atin ng mga sarili? Kung nakikita natin ang ating mga sarili na ang ating paglilingkod nung una ay iba na sa paglilingkod natin ngayon, siguro panahon na para balikan natin ang mga dating bagay na nagagawa natin. At napakahalaga na ma-examine ang sarili ng isang mananampalataya. Napakahalaga na makilala mo ano ang katatayuan mo sa Panginoon. Dahil ang kaaway, sabi ng Peter, ang kaaway ay kagaya ng layon. Siya'y naghahantay lamang ng pagkakataon para ang mga mananampalataya ay masila. Kaya sabi niya, ito yung panahon na ating kinabubuhayan ay panahon na napakasama. Panahon na kung saan ang mga tao ay wala ng pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Ang mga tao na kung saan ay hindi na nila mahalaga sa kanila at wala na silang kagalakan sa Panginoon. Pero nawa sa umagang ito, ang bawat isa sa atin ay nagagalak pa rin sa mga salita ng Panginoon. Nawa ang ating mga desire ay hindi ito natatabunan ng mga bagay ng mundong ito. Oo, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin ng mga bagay na sa araw-araw, pero may bagay na pinaka-mauna. Tignan natin ang 2 Timothy. 2 Timothy 4, sabi dito, simulan natin sa ban, sabi dito, 2 Timothy 4:1, ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus, na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian. Ito ay sulat ni Apostol Pablo kay Timothy, na kung saan si Kristo ang hatol sa buhay at siya din ang hatol sa mga patay. At sabi dito sa 2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Kaya napakahalaga sa atin mga kapatid ang mga salita ng Panginoon. Ano ang pinapayo ni Apostol Pablo kay Timothy? Na ang sabi niya sa 3, ang panahon na kanyang kinabubuhayan ay panahon ng masama. At sa panahon na ganito, sabi niya kay Timothy, mangaral ka. Kaya sa pangaral, brother, sister, kung minsan mayroong pagsaway, may pag-rebuke, may pagtuturo, at may mga bagay na pagpapaalala, hindi para saktan tayo, kundi para ituwid tayo at ilagay tayo sa tama. Diba sabi ng Corinthians, ang bahay panambahan ay hindi lamang to bahay panambahan na dito tayo na lagi tayo pumupunta na tila gusto lang natin mga pagpapala. Pero ang bahay panambahan, ito din ang bahay panambahan, sabi ng Apostol Pablo, ito'y bahay panambahan ng paghatol. Hindi para i-condemn ka, hindi para mapahama ka, kundi ang bahay panambahan ay ginagamit ng Panginoon para ituwid ang ating mga puso. Kaya sabi niya, mangaral ka, magsuway ka, magpaalala ka sa kanila. Kaya maigi na nahatulan ka sa iglesia, sa bahay panambahan, kaysa dumating ka sa paghatol, sa paghuhukom ng Panginoon. Kaya sa panahon ng mga gawain, mayroong mga pagsuway. Yan ang paalala ni Apostol Pablo. Para ang mga mananampalataya, hindi maligaw sa mga bagay na mundong ito na napakasama. At sabi sa 3,
sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Kundi pagkakaroon nila ng katin ng tainga ay magsisipagbugtong sila sa kanilang sarili ng mga guro ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Ito ang kalalagayan. Sabi ko nga, kapag hindi tayo naging maingat sa ating mga puso kung ano ang ating priority, darating ang panahon, ang mga tao, hindi nila papakinggan ang magaling na aral. Ayaw nila minsan nasasabihan, ayaw nila na nasasaktan, ayaw nila na nasasaway. Kuminsan kapag tinatamaan sila o nasasaway sila, minsan nagre-react. Kaya nga, darating ang panahon, sabi niya, ang mga tao ay maghahanap sila ng mapapakinggan na kung saan ang mapapakinggan nila ay magbibigay ng satisfaction sa kanilang sarili. Alam nyo, kaya ang daming iglesia, ang daming churches ngayon na makikita natin sa panahon, ang kanilang pangaral ay mga bagay na encouragement sa mga mananampalataya. Mayroong isang mga ngaral na sabi niya, okay lang, kahit ganyan kayo, ganyang kasuotan yan, okay lang yan, basta nagpapatuloy kayo. Pero alam nyo, yun ang mga gusto ng tao. Ang gusto ng tao sa ating kapanahunan ay mga bagay na maganda sa kanilang pakinig. Pero salamat sa Panginoon, nabuksan tayo na ang salita ng Panginoon na hindi lamang to para lamang pasayahin ka. Minsan may mga masasakit na bagay para ituwid tayo. At ang mga bagay nito ay naghuhubog sa atin kung paano natin higit pa dapat ipasakop ang ating sarili. Kapag may tilang pagtuturo, pagsaway ang Panginoon, imbis na mag-react ka, matutunan tayo, Lord, tulungan mo ako magawa ko to. Dahil darating ang panahon kapag ang isang mananampalataya ay hindi na naging masaya sa aral ng Panginoon, darating ang panahon na siya'y tatalikod. At sabi sa 4, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ang mga ibabaling sa katha. Ihiwalay nila ang kanilang pakinig sa purong salita ng Panginoon at makikinig sila sa mga salita na gawa-gawa ng tao. Bakit? Nandun kasi ang mga bagay na gusto nilang marinig. Darating ang panahon, ang mga tao, ang hahanapin nila, ang gusto lang nila mapakinggan. Pero ang salita ng Panginoon, hindi ka para maganda lamang sa iyong pakinig, kundi may mga bagay kuminsan na mabibigat na salita para matuto tayo na lumakad sa Panginoon. At darating ang araw, kagaya ng sa Panginoon sa book of John 8, nung ang Panginoon ay nangangaral, ang daming sumunod sa Kanya. Kuminsan ganito ang tao, kapag ang tao ay nakakapakinabang, pinagpala ako sa gawain ito, binebless ako ng Panginoon sa gawain ito, kaya ako nagpapatuloy. Pero kapag nasaway mo yan, tatalikod yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, nung ang Panginoon na magsalita ng matigas, maliban na kainin nyo ang aking laman, inumin nyo ang aking dugo, wala kayong buhay sa iyong sarili. Sabi ng mga tao, di natin to kaya. Sila'y tumalikod. Alam nyo, ito yung panahon na ating kinabubuhayan. Minsan ang tao, pag siniran mo ng salita, nagagalak yan, masaya yan. Pero kapag dumating na ang pagtuturo at pagtutuwid ng Panginoon, sinasabi namin, hindi namin to kaya. At sila'y tumalikod. At sabi ng Panginoon kay Pedro, sa mga 12 alagad, hindi nakadepende ang Panginoon sa dami ng bilang. Ang sabi niya, kayo din ba tatalikod? Sabi ni Pedro, Panginoon, saan pa kami paroroon? Ikaw lang ang may salita ng buhay. Ito, napakaganda ng attitude ng mga mananampalataya. Hindi man niya maunawaan ang lahat ng bagay, pero alam niya, wala na siyang ibang pupuntahan dahil ang mundo ng ating kinabubuhayan ay patungo na sa kapahamakan. Ang atin na lamang kailangan ay si Kristo sa ating mga buhay. Kaya kung mayroon maging priority sa ating mga buhay, hallelujah, ay yung priority natin ang mga bagay ng kalooban ng Panginoon. Dahil ang mundong ito ay patungo na sa kasamaan. Ang mundong ito patungo na sa kapahamakan. Ang mundong ito patungo na sa paghatol. Kaya kinakailangan ng bawat isa sa atin ay ang Panginoon sa ating mga buhay. At sabi sa Bible, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Tignan natin to sa isang kalalagayan na tila ang sinusulatan dito
ay hindi si Timothy. Ito ay sulat kay Timothy, bilang ebanghelista, pero tignan natin to sa ating personal na tila ikaw ang sinusulatan ng sulat na to. Sabi ito, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Napakahalaga, brother and sister, ang pagpipigil. Dahil maraming bagay na ang tao ay ginugusto. Sabi nga ng Proverbs, may 100 na tila matiwid sa isang tao, pero ang dulo nito ay kapahamakan. At kapag ang tao ay nagdesisyon siya ng pabigla-bigla sa kanyang buhay, hindi niya alam na ito ay mga bagay na ng kaaway. Kaya maging maingat tayo. Hindi lahat ng opportunity ay kalooban ng Panginoon. Kinakailangan mo magtingnan, timbangin ang mga bagay ba ito ay kalooban ng Panginoon. Dahil naniniwala ako, kapag ang isang opportunity kalooban ng Panginoon, hindi ka niyan ilalayo sa gawain ng Panginoon. Ang blessing ng Panginoon, hindi para ilayo ka sa gawain ng Panginoon. Ang blessing ng Panginoon, para higit ka na magamit ng Panginoon. Kaya sabi diyan, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Yan ang kalalagayan ng mananampalataya. Magpigil, may pagtitiis sa kahirapan. Gawin mo ang gawain ng Ebanghelyo, ganapin mo ang iyong ministeryo. Na kung titignan natin sa ating mga sarili at i-refresh natin ang salita, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawain ng Panginoon kung anong pinapagawa sa iyo. Kung mayroong priority sa iyo ang Panginoon at kung mayroong ministry at kung may mga bagay na pinapagawa sa iyo, dapat yan ang maging priority mo sa buhay. Niniwala ko, alam ng Panginoon ang lahat ng ating pangailangan. Kapag gawin natin ang lahat ng bagay, alam ng Panginoon kung paano ka i-bless sa lahat na yung pangangailangan. Sometimes, sinusubok lamang tayo ng Panginoon. Alam nyo, nung panahon na ako'y walang-wala, gamitin ko pagkakataon nito para mag-testimony, alam to ng iba. Nung ako nagpanahon ng San Pedro ay nagpasimula sa pagiging caretaker. At nung panahon na yon, yun ay panahon na dumating ako sa backslider ang aking puso. Nawalan ng gana sa gawain ng Panginoon. At dahil sa nakarecover ako at nag-decide na maging caretaker, at wala akong trabaho. At alam nyo, sa loob ng 1 taon na pagtitiis na yon, ang mga kapatid ko, nagkataon pa, wala mga trabaho. Sa akin umaasa, wala akong maibigay. Umiyak sa Panginoon. At dumating ang panahon, mayroong opportunity na inalok sa akin, 1 year, na nalangin ako sa Panginoon. Panginoon, kalooban mo ba to? At nung manalangin ako sa Panginoon, una, grinab ko na. Sabi ko, sige, ano ko yan? Sabi niya, kaso may pasok ng Sunday, umuwi ako. Pero sabi nun sa akin ni Baricholo, ipanalangin mo kung kalooban ng Panginoon. At nanalangin ako at nung tumugon ng Panginoon, sabi ko, Lord, wala na akong magagawa. Umiyak ako nun sa Panginoon, wala na akong magagawa, di ko na alam ang gagawin ko, pero alam ko kung anong bagay na nais mo. At alam nyo, after ko manalangin, nung wala na ako, kasi noon panahon na yung gusto ko na mag-apply, gumagawa ko ng paraan para makahanap ng trabaho. Pero nung panahon na sabi ko, Panginoon, wala na ako magagawa, alam mo ang lahat ng bagay. Ayoko na, surrender na ako. Aram nyo, 1 week before, ang Panginoon na nagbigay ng trabaho. Sometimes, ang mga pagtitiis, mga pagsubok, ay nilalagay ng Panginoon para lamang tayo turuan kung paano tayo magtitiwala sa Kanya. Hindi sa lahat ng bagay ang ating paglilingkod ay masaya. Dumarating tayo sa pagtitiis, pagpipigil, sa mga trials na ating mga pagsubok para lamang turuan tayo na hindi, kung minsan kinakailangan mo dumaan dyan para maubos ka sa iyong sarili at wala ka ng ibang choice kundi sa Panginoon mo na lang. Minsan yun ang tao, kapag wala na siyang kakayanan sa kanyang sarili, last option niya minsan ang Panginoon. Pero yan ang pagtuturo sa atin ng Panginoon na anuman ating kalalagayan, unahin muna natin magtiwala sa Panginoon. Sabi dito sa 6, sapagkat ako'y inaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumadating na. Sabi ni Apostol Pablo, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan na sa akin ang putong ng kaluwalhatian na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat, nakahukom sa araw na yaon.
At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kaniyang pagpapakita. Ito ay payo ni Apostol Pablo kung paano siya nakaranas na matinding mga pagsubok sa kanyang panahon. At ang napakahalaga, sabi niya, hindi ko hiniwan ang aking pananampalataya. Brother, sister, gaano man kasama ng panahon, gaano man kadilim ng ating mga pinakabuhayan, huwag natin bitawan ang pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, yan ang isang bagay para tayo lubusan na makasunod sa ating Panginoon. At kung titignan natin ang 2 Peter, bilis ng oras, patapos na. Madaliin ko na lang to. 2 Peter, dito na lang simulan na natin sa chapter, verse 3. Sa 1 ay ito'y pagpapaalala ni Apostol Pablo, sulat niya sa mga mananampalataya. At sa chapter 3, verse 3, sabi dito, na maalaman muna ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. At nagustuhan ko gusto ko basahin sa isang salin. Ito ay tila ang isang pangungusap ni Apostol Pablo ay mayroong paghihikayat sa mga mananampalataya. Sabi niya dito sa Easy English, the first things that you should understand in this is this. Sabi niya, unang bagay, unawain niyo ang mga bagay na ito. Sabi niya, in the last days, some people will think that God and God's roles are not important. Nakita nyo? In the last days, some people will think that God and God's role are not important. Ito yung kalalagayan ng mga tao sa ating mga panahon. Ang mga salita ng Panginoon ay hindi na mahalaga sa kanila. Ang mga palatuntunin ng Panginoon ay binabaliwala na nila. Sabi diyan, then we'll see that you are silly, then we'll call you fools because you believe God. Sabi niya, at darating ang panahon na tatawagin kayo mga fools, mga nasisiraan ng ulo sa ibang salin, dahil kayo ay sumasampalataya sa Diyos. Yan ang kalalagayan ng tao. Darating ang panahon, their people will do whatever bad things than what to do. Na ang mga tao ay lalakad sa masama kung ano ang mga bagay na kanilang gusto. At ito ang kapanahunan na ating kinabubuhayan, brother, sister, na ang mga tao ay lumalakad sa mga bagay na hindi na kung ano ang gusto nila. At ang salita ng Panginoon at ang mga palatuntunan ng Panginoon ay hindi na nila pinapahalagahan. Kaya sabi ni Apostol Pedro, the first things that you should understand is this. Kinukuha ng bawat isa, na tila kinukuha ni Apostol Pedro ang bawat isa na mayroon dapat natin maunawaan sa huli mga araw na ito. Na lahat ang mga tao ay hindi na nila papahalagahan ang mga palatuntunin ng Diyos. Brother, sister, nawa sa huling mga araw nito, hindi tayo isa sa mga bagay na yan. Kundi mahalaga sa atin ang bawat palatuntunan ng ating Panginoon. Pahalagahan natin, ibigay natin ang importante sa mga bagay ng kalooban ng Panginoon. Dahil ang mga tao, dahil hindi nila alam, at anong pagpapatuloy doon? Sabi sa 4, at magsisipagsabi, saan naroon ang pagparito ng kaniyang? Saan naroon ang pangako ng kaniyang pagparito? Ito ay question, matagal na panahon. Ang mga tao ng panahon pa lamang ni Apostol Pedro, nagtatanong na siya, matagal na namin napakinggan yan, hanggang ngayon wala pa rin. Sabi niyo, sapagkat buhat ng araw ng mga tulog, ang mga magulang ay nanatili ang lahat ng mga bagay sa gana na gaya ng kalagayan nila mula nang pasimula ang paglalang. Na kung saan kini-question ng mga taong ito,
Matagal na kami naghahantay, wala pa rin. Hindi totoo yan. Kaya mga tao ngayon, pag nag-share ka ng salita ng Panginoon, hindi na kanilang pinapahalagahan. Bakit? Maraming nabalitaan nun, ilang mga year, darating ang Panginoon, di naman natutuloy. At sa panahon pa ni Apostol Pedro, may ganun din sitwasyon, di naman natutuloy. Kaya ang puso ng mga tao ay wala na sa ganung pananampalataya. Pero brother, sister, nawa, narito sa umagang ito, ang bawat isa sa atin ay nauuhaw pa rin sa pagparito ng Panginoon. Yan ay pangako ng Panginoon. Sabi sa 5, sapagkat sadyang nililimot nila na mayroon isang kalangitan mula ng unang panahon at isang lupa inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Na sa pamamagitan din ito, ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatan talaga sa apoy na itinalaga sa araw ng paghuhukom at ng paglipod sa mga tao masama. Anong sinabi ng Panginoon? Ang mga taong ito na hindi na babalik ang Panginoon, wala na silang pananampalataya, pero pinaalala ni Apostol Pedro, hindi nila nalalaman nung panahon ni Noah na mayroong paggunaw, mayroong paghatol sa mundo. Kaya nga sa panahon ni Noah, sa Genesis 6, nang makita ng tao, ang tao ay masama, ang tao ay masama na lang kanyang pag-iisip at ang Diyos ay nagsisi na nilikha niya ang tao. Pero sa kabila ng napakasama na panahon, sa panahon ni Noah, mayroon siya nakitang isa. Nalugod ang Panginoon kay Noah na si Noah ay lumakad sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Ito din naman sa panahon, brother, sister, ang panahon man ay napakasama, ang panahon man ay napakadilim, naniniwala ko mayroon pa rin mga anak ng Diyos na itinalaga ng Diyos para lumakad sa kanyang katwiran. Hallelujah. Gaano man kasama ng mundong ito, ang panahon man ito ay ang mundo ay tinatalaga sa paghatol, pero hindi pa rin ginagawa ng Diyos dahil alam niya mayroon pa rin mga anak siya na natatawagin. Kaya naniniwala ko, ang mundo man ay pasama ng pasama. Hallelujah. Sabi nga ng Book of Matthew, hallelujah, ang lahat ng bagay, kung maaari pati ang pagdaraya, kung maaari pati maging hirang ay madaya, pero hindi maaari. Dahil mayroong mga itinalaga ang Diyos, hallelujah, na lalakad na ayon sa kanyang katwiran. Brother, sister, hallelujah, gaano man kasama, kadilim ng kapaligiran, na tila wala ka na makitang mabuti, tignan mo lang ang salita ng Panginoon na mayroong isang araw ang kanyang anak ay kanyang dadalawin muli. Hallelujah, mayroong isang araw, hallelujah, na mga anak ng Diyos ay gagawa sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah, kaya nga, brother, sister, maging maingat tayo. Sabi ni Apostol Pedro, hallelujah, sa Ephesians 5, hallelujah, na yun samantalahin ang panahon dahil ang panahon ay masama. Ang panahon na ating kinabubuhayan ay napakasama. Ang panahon natin na kinabubuhayan ay patungo na sa hindi mainam na kalalagayan. Pero salamat, hindi pa pinubuhos ang paghatol ng Panginoon dahil alam niya may mga anak pa siya na babalikan. May mga anak pa siya na nakita. At sabi ng 2 Thessalonians, hallelujah, kung bakit di pa binubuhos ang galit ng Panginoon dahil mayroon pang pumipigil. Ito ang hindi alam ng mga tao, brother, sister. Akala nila wala na paghatol at sabi nila, matagal na panahon napaparito ang Panginoon. Nakalimutan nila na sa unang panahon, ginawa na ng Panginoon na hatulan ang mundo sa pamamagitan ng baha. At sa huli mga araw ay nauulit, ang tao ay pasama ng pasama at sasabihin nila, wala na, mag-enjoy tayo, gumawa tayo ng lahat ng bagay. Gawin natin ang lahat ng bagay dahil pag namatay tayo, hindi na natin magagawa. At yan ang kaisipan ng tao. Pero nakalimutan nila, mayroon darating hindi na ang baha, kundi isang apoy na tutupok at hahatol sa mundong ito. Ngunit hindi pa magawa-gawa ng Diyos dahil nais pa niya. Tignan niyo ang last verse nito sa 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako. Ang Diyos ay hindi mapagpaliban sa kaniyang pangako. Magluwat man ang panahon, maghantay ka, gagawin pa rin ng Panginoon. Anong dahilan kung bakit hindi siya mapagpaliban sa kanyang pangako? Na gaya ng pagpapaliban na
ipinapalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ito ang nais ng Panginoon. Ang Diyos ay mapaghinuhod sa lahat ng tao. Ayaw niya ang tao ay mapahamak. Ang gusto niya ang tao ay magsisi. At ito kung minsan ay nakalimutan ng tao na mayroon isang araw na itinakda ang Panginoon na paghatol. At kapag ang tao ay hindi magiging mainam at hindi siya sasampalataya, sa panahon natin masamang panahon, ngunit mayroong mga anak ng Diyos na kanyang itinalaga. May mga anak ng Diyos na lalakad, gaano man kasama ang panahon, hindi ka makakalakad sa iyong sarili. Maraming tukso, maraming mga diversion na ginagawa ang kaaway. Wala kang ibang gagawin, manatili ka sa salita ng Panginoon. Kung may pagsaway, kung may pagpapaalala ang Panginoon, tanggapin mo. Dahil ito ay para sa atin, ikatututo. Sa last verse, dito na lamang, dahil wala ng oras, basahin natin ang Book of Jude. Sa Book of Jude, dito na sa 16, ito ay isang chapter lang naman. Sabi dito sa 16, ang mga ito'y mga mapagbulong, mga madaingin, na nangagsisilakad ayon sa kanila masasamang pita. At ang kanilang bibig ay nangagsasalita ng mga kapalaluan, na nang papakita ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin. Ito ang kalalagayan ng tao ngayon. Ang tao ay nagpapakita na mabuti, maganda, dahil mayroon silang self-interest. Ito ang dapat na hindi makita sa mga mananampalataya. Kung gagawa ka ng mabuti, gawin mo to dahil sa pangalan ng Panginoon. Hindi dahil mayroong self-interest. At ganoon ang puso ng mga tao ngayon. Papakitaan ka ng mabuti dahil sila ay nakaka-benefits sa ganitong bagay. Pero sa panahon na hindi na sila maka-benefits, sabi nga sa salibutan, talo-talo na. Pero dapat ang puso ng mananampalataya, ang paggawa natin, lalo na sa kalooban ng Panginoon, na hindi para ipakita sa tao na tayo'y banal, kundi ipakita sa Panginoon na ginagawa natin ang lahat ng bagay para sa Panginoon. At sabi sa 17, ngunit kayo mga minamahal, ito ay sa bawat isa, ngunit kayo mga minamahal, ay alalahanin ninyo ang mga salita ng unay sinabi ng mga propeta ng ating Panginoon, Jesucristo. Kung paano sinabi sa inyong magkakaroon ng mga panunuya sa huling panahon na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Darating ang panahon na mayroong pagtutuya sa mga mananampalataya. May mga persecution na mararanasan. May mga bagay tayo na mararanasan sa unaan ng ating paglilingkod. Kung ang mga pagsubok na to na ating pinagdadaanan ay hindi natila nalulumbay na tayo, paano pa pag dumating ang panahon ng persecution? Paano pag dumating? Paano tayo tatayo? Dahil mayroong panahon na susupukin ang mga mananampalataya. Kaya naniniwala ko ngayon pa lamang hinahanda tayo ng Panginoon para makatayo sa araw na yon. Ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw na walang taglay ng Espiritu. Ito ay mga manunuya na walang taglay ng Espiritu. Pero sabi niya sa 20, paalala, ngunit kayo, sabi niya, ngunit kayo mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Darating ang mga panunuya sa araw na yon, pero ang paalala niya, ngunit kayo. Mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu. Ito ang napakahalaga. Kung gusto pa natin tumibay sa pananampalataya, huwag natin pabayaan ang ating mga prayer devotion. Kung gusto pa natin makatumibay sa mga pagsubok na yung pagdadaanan, kung mayroon ka mang pinagdadaanan, may mga struggle man, may mga tila man ng kaaway na paggawa, idala mo sa pananalangin sa Panginoon.
21, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. Ito ang hindi dapat mawala, ang pag-ibig natin sa Diyos. Malamig ka na sa lahat ng bagay na yung kinabalahan sa mundong ito. Basta wag lang maglamig ang iyong pag-ibig sa Diyos. Kasi kapag ang pag-ibig mo sa Diyos ay nawala, apektado ang lahat ng bagay na iyong pananampalataya. Na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay ng walang hanggan. 22, at ang iba'y nangaalinlangan ay inyong kahabagan. Ang ibang nag-aalinlangan inyong kahabagan o ang ibang nag-aalinlangan sa pananampalataya ay iyong palakasin. 23, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy at ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kapuutan pati ng damit na nadungisan ng laman. Ano dito? Ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. Paano to? Paano natin to, habang titignan ko to, paano natin na agawin sa apoy? Pero pinapakita dito na kung saan sa ibang salin na wag sila dumating doon sa paghatol. Habang may panahon pa, agawin natin sila sa kamay ng kaaway. Kaya brother, sister, mga magulang, kung may mga anak man kayo, o mga magulang, mayroon mga kabataan, o sa bawat isa sa atin, kung may mga anak man kayo, at mga kabataan na tila nakikita nyo na ang kanilang buhay ay kinukuha na ng kaaway, at sila ay nadadaya ng kaaway, sabi doon, agawin nyo sila sa apoy. Huwag mong pahintulutan, huwag natin pahintulutan ng ating mama sa buhay ay maagaw, mapapunta sa kapahamakan. Kundi habang may panahon pa, ilapit natin sa Panginoon. Dahil ang Panginoon lamang ang makakagawa ng lahat ng bagay. Kung nakikita natin ang sino man, hindi lamang sa inyong mga anak, kung may mga mananampalataya man na tila ang kanilang buhay ay napapawalay na sa Panginoon, sabi doon, agawin nyo sila. Ibalik nyo sila sa Panginoon. Walang ibang daan. Hindi man sila madala ng salita. Hindi man sila nakikinig ng mga payo o pangangaral mo sa kanila. O tila ikaw ay tila nawala na ng pag-asa. Huwag ka mawalang pag-asa. Pagkatiwala mo na sa Panginoon. Kung ginawa na natin ang lahat, mayroong Panginoon pa rin na nagbibigay ng pag-asa. At naniniwala ko isang araw ang Diyos ang gagawa para sila ay makapanumbalik. Kaya kung may mga tayo sa buhay, may mga kapatiran na tila na panghihinaan na, ito yung panahon natin para ilapit sila, para sila din naman ay mag-enjoy ng mga bagay nating nararanasan. At sa huli mga araw na ito, mga kapatid, dito ko natatapusin dahil ang oras ay dumating na. Nais ko ipakita ang panahon na ating kinabubuhayan ay napakasama. Ito yung panahon na kung saan ang bawat isa sa atin ay maging maingat sa paglakad sa pananampalataya. Ito yung panahon na kung minsan nariyan ang mga struggle, nariyan ang mga pagsubok, pero manatili ka sa Panginoon. Dahil walang ibang daan para ikaw ay makapanagumpay, kundi sa pamagitan ng Panginoon. At walang ibang daan para makapanatili ka, kundi sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Gaano man kasama ng sanlibutan, pero naniniwala ko kasi sabi ng Panginoon, ang panahon, sabi ng Matthew 24, ang pagparito ng Panginoon ay kagaya ng panahon ni Noah. Ang lahat ay mag-iinom, magsipag-asawa, gagawa ng kanilang mga kagustuhan, pero hindi nila nalalaman na ang panahon pala nun ay darating na. Pero naniniwala ko, napakasama ng panahon, sabi ng Panginoon doon sa 24, walang sino man nakakalam ng araw at oras. Pero ito ay kagaya ng panahon ni Noah. Anong nangyari sa panahon ni Noah? 7 days na lang, ibubuhos na ng Panginoon ang tubig. Sabi ng Panginoon kay Noah, Noah, maghanda ka na, pumasok ka na. Kaya naniniwala ko, gaano man kasama ng panahon, mayroon mga anak ng Diyos na papahayagan ng Panginoon, malapit ng aking pagparito. Hindi ito hayag sa lahat. Ang araw at oras hindi mahayag sa mga tao na nagpapatuloy sa masama, pero sa kanila naghahantay sa Panginoon isang araw, pagaya kay Noah, anak, maghanda ka na, darating na ako. At ito, ang tinitignan natin isang araw, mayroong mensahe ang Panginoon para ihanda tayo sa kanyang muling pagparito. Purihin ang Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God, tayo tumayo. Hallelujah, tayo manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal,
Salamat sa iyo sa umagang ito, sa iyong mga salita. Ikaw ang Diyos na patuloy naming pinapurihan at sinasamba. At ang mga salitang ito, Panginoon, alam mo ang kakayanan ng iyong lingkod. Hindi ko man ito na-deliver ng tama. Ngunit tulungan mo ng iyong banal na Espiritu na siya magpaunawa ng lahat ng bagay. Upang ang aming kinabubuhayan sa huling mga araw na ito na tunay panahon na napakasama, panahon na napakadilim ng kapaligiran, Lord God. At ang iba ay makikita namin ang walang hindi nila pinapahalagahan ang inyong mga salita. At kapag ang inyong mga salita ay kanilang napapakinggan, sila ay lumalayo. Ngunit salamat, may mga itinalaga ka na iyong mga anak. Nagaano man kadilim ng sanlibutan, mayroong ilaw na nilalakaran ang pamamagitan ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming akayin, Panginoon. Patuloy mo kaming tulungan. Patuloy mo kaming proteksyonan, Panginoon, sa mundong ito na napakasama na aming kinabubuhayan. At naniniwala kami, Panginoon, siya na nagpasimula ng lahat ng bagay ay tapat na makakagawa, makapag-ingat sa aming mga espiritu at kaluluwa hanggang sa iyo pagparito. Kaya Lord, wala kaming ibang sinasandalan ng aming mga buhay, kundi ikaw lamang na siya nagpasimula sa aming mga buhay. Kaya tanggapin mo ang aming papuri, pasalamat sa umagang ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ibibigay ko sa ating MC.